Magandang umaga sa ating mga kapulisan, sa ating mga sirs and ma'am. Welcome po sa ating squad weekly interactive meeting or swim as part ng ating PNP International Internet Lesson Program. We are now in the week 11 at ang topic po natin ngayon is about respect for others. So sabi po rito, I believe in a selfless love and service to people toward this end. I commit myself to the service of my fellow man over and above my personal interests. Next. Sabi po dito, respect is an essential part of human life. Sabi po ng isang kasabihan, kung meron kang pwedeng ibigay sa isang tao na napakaganda, is to respect the person. Sabi dito, it is an unspoken way of communications which build unshaken and strong relationship. So yung pagrespeto pala sa isang tao ay nagbubunga ito ng magandang relasyon, nagiging malalim ang relasyon kapag ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagre-respeto. Between people, respecting each other, when a persons show respect for someone, then it means that the person has some value for him. So, para pahalagan mo isang tao, napakahalaga na po ang salitang respeto. Next. Sabi po ng Bible in the 1 Corinthians chapter 13, it's about love. Respect is about love. Then next, sabi po rito, selfless love. Sabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 5, sabi rito, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. Look at the word. Hindi niya ini-insist ang kanyang gusto. Pero it is not irritable or resentful. So bahagi pala ng pagmamahal mo sa isang tao ay ang pagrespeto mo sa kanya. Tayo po lahat ay may kanya-kanyang desisyon sa buhay. Tayo po lahat ay may kanya-kanyang pananaw, kanya-kanyang kultura, tradisyon, pananampalataya. Para maiwasan natin ang kaguluhan, respeto po ang napakahalaga. Alam po ninyo, sa bansa ho natin, ang isang bagay ang nawawala ngayon, ang salitang respeto. Especially sa mga nakatatanda. Sa panahon ngayon, makikita po natin ang mga kabataan. Isa po sa nawala ngayon sa kabataan ang salitang respeto. Kung paano lang bastusin ang mga kabataan ngayon, ang mga matatanda. At ating mga kapulisan, nawawala na rin ang pagrespeto ng ating komunidad sa ating mga kapulisan. So next po. Pangalawa, selfless service. Sabi po ng 1 Peter chapter 4 verse 10, ang bawat isa daw, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace and its various form. Ang bawat isa sa atin, kung atin po itong pag-aaralan sa sitwasyon natin, ang bawat isa po sa atin may kanya-kanya tayong panawagan sa buhay. Kayo po, tinawag ng Panginoon sa pagpupulis, kami po mga pastor, tinawag ng Panginoon sa pagtuturo ng kanyang mga salita. Kahit ang basurero o anumang trabaho yan, lahat po yan, may kanya-kanya tayong responsibilidad na kung saan doon po tayo ginagamit. Kaya sabi ko, gamitin natin yon to serve one another. Kayo po, mga pulis, ang isa po sa inyo pong pinangako na tungkulin is to serve, to protect and to serve. Isa po yon sa inyo pong pinanumpaan na pangako na ang komunidad ay poprotektahan po ninyo at pagsisilbihan. So hindi lang po kayo, ang bawat isang Pilipino ay dapat magsilbi tayo sa bawat isa. Hindi lang gobyerno dapat. Maraming tao ngayon sinisisi ang gobyerno, sinisisi mga kapulisan dahil sa kaguluhan, pero sila mismo, hindi naman sila naglilingkod. Next. Sabi to serve one another as good stewards of God's grace. So lahat tayo ay tinawag para maglingkod sa bawat isa. Yun po ngayon ang nawawala sa ating kulturang Pilipino. Dati meron tayong tinatawag na bayanihan, di ba? Na kapag ka ang isang bahay gustong lumipat, sama-sama ang mga kalalakihan, di ba? Nagtutulungan para isang bahay malipat. Di ba? So yung tinatawag nating bayanihan, nagtutulungan, nagsisilbihan sa bawat isa. Hindi dapat iniisip ang kanyang kapakanan, kundi paano niya mapaglilingkuran, matutulungan ng ating bayan. Next. Kaya nga po sa ating mga kapulisan, sirs,
lahat po tayo tinawag para maglingkod. Kayo po tinawag sa inyo pong tungkulin, ang bawat isa rin tinawag din sa kanya-kanyang tungkulin. So gampanan po natin yon. Higit sa lahat ay ang paglingkuran natin ng Diyos, sapagkat ang paglilingkod natin sa Diyos, kakibat dito, ay ang paglilingkod naman sa ating kapwa. So alam ko po ang bawat po sa inyo ay dumadaan ngayon ng mga iba't ibang klaseng mga pagsubok sa buhay. So pahintulutan po ninyo ako na ako po ay manalangin. Tayo po lahat ay pumikit. Panginoon, salamat Panginoon sa pagkakataon na muli mo kaming binigyan ng ganitong mensahe, ang salitang respeto. Higit po sa lahat, tulungan mo kaming respetuhin kayo, Panginoon, sapagkat ang aming pagrespeto sa inyo, Panginoon, ay katumbas din ng aming pagrespeto sa aming kapwa. Ang aming paglilingkod din po sa iyo, Panginoon, ay katumbas naman ng aming paglilingkod sa aming kapwa. Aking pong dalangin sa aming mga kapulisan, nagabayan niyo po sila, ingatan, pagpalain, Panginoon, at magampanan po nila na may kasiyahan sa kanilang puso, Panginoon, at kanilang paglilingkod sa aming komunidad. Ingatan niyo po sila lagi, sampu ng kanilang mga pamilya. Salamat po aming Ama, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sirs, God bless po, ingat po kayo lagi, tandaan po ninyo, mahal kayo ng Panginoon, at lagi po kayong manalangin, at lagi niyo ipagtiwala sa Panginoon ang lahat ng inyong gagawin. God bless, mga sirs.